Matapos ang labanan, ang US forces ang nakadiskubre sa 600 na bangkay sa dungeon ng Fort Santiago. Dahil dito, itinayo ang White Cross bilang paalala sa mga yumaong Pilipino na dinanas ang pagmamalupit ng mga Hapon. Madilim ang naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mananakop. Mahalaga ito sa ating kasaysayan upang ipagbigay-pugay ang mga nagsakripisyo. Ang dungeon ng Fort Santiago ay hindi lamang isang madilim na silid sa ilalim ng lupa. Ito ay isang piping saksi sa pagbabago ng pamamahala at sa kalupitan ng digmaan sa Pilipinas, mula imbakan ng pulbura patungong piitan. Ilalim ng pamumuno ng Imperyong Hapon, noong 1942 to 1945, ang mga dungeon ay ginamit ng Kempeitai bilang kulungan ng mga gerilya, sibilyan at mga pinaghihinalaang espiya. Ang trahedya noong 1945 sa huling bahagi ng Battle of Manila nang malapit nang matalo ang mga Hapon, tinalian at ipiniit nila ang daang-daang Pilipino at Amerikano sa loob ng dungeon dahil sa sobrang sikip, kawalan ng pagkain, kawalan ng sirkulasyon ng hangin, halos lahat ng nasa loob ay nasawi. Matapos ang liberasyon noong Pebrero 1945, natuklasan ng mga Amerikanong sundalo ang humigit kumulang 600 na naaagnas na bangkay sa loob ng maliit na silid na ito. Ang mga labi ay inilibing sa isang mass grave na ngayon ay minarkahan ng isang malaking white marble cross sa Plaza Armas. Ang Fort Santiago Dungeon ay sumisimbolo ng malupitang karanasan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na sa mga panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ang masikip, mababa at madilim na espasyong ito ay kumakatawan sa kawalan ng kalayaan at sa kalupitang dinanas ng mga Pilipino. Ang mga diorama ng sugatan at ang hinang mga bilanggo ay nagsisilbing visual ng paalala ng sakit, takot at sakripisyong pinagdaanan ng mga biktima. Sa mas malalim na antas, ang dungeon ay simbolo rin ng katatagan ng loob ng mga Pilipino kahit sa gitna ng matinding paghihirap na natili ang diwa ng paglaban at pag-asa. Sa mas malalim na kahulugan, ang Fort Santiago Dungeons ay sumisimbolo rin ng katahimikan ng mga tinig na pinatahimik ng digmaan. Marami sa mga kinulong dito ay hindi na nakalabas ang buhay at ang kanilang mga kwento ay nanatiling hindi ganap na naisalaysay. Ang White Cross sa Fort Santiago ay sumisimbolo ng pagdadalamhati at paggalang sa mga Pilipinong namatay sa loob ng kuta. Ito ang nagsisilbing tahimik na pananda sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi ng mga biktima ng kaharasan at digmaan. Ang krus ay sumasagisal sa sakripisyo, pagkawala at pag-asa. Isang paalala na ang kasalukuyang kalayaan ay bunga ng mga sakripisyong inialay ng mga naunang henerasyon. Kaugnay nito, ang memorial marker o plaque na inialay sa mga biktima ng Fort Santiago ay sumisimbolo ng kolektibong alaala ng bayan. Ang nakaukit na mensahe ay nagpapaalala na ang mga biktima, kilala man o hindi, ay hindi dapat makalimutan. Pinapakita nito na ang tungkulin ng kasalukuyang henerasyon ay kilalanin at unawain ang nakaraan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga ganitong pangyayari. Sa kabuuan, ang Fort Santiago at mga kaugnay nitong pook at exhibit ay sumisimbolo ng kabuuang karanasan ng mga Pilipino mula sa pananakop at pagdurusa hanggang sa pag-alala, paggalang at patuloy na paghahanap ng katarungan at kalayaan. Ang mga simbolong ito nagpapaalala na ang kaunlaran ng isang bansa ay nakaugat sa malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa sariling kasaysayan. Dagdag pa rito, ito ay sumisimbolo sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng mga kolonyalismo at digmaan na naranasan ng ating bansa. Ang Dungeon of Fort Santiago ay paalala ng mga paghihirap, pagtitiis at paglaban ng bawat Pilipino sa gitna ng pagsubok at pang-aapi. Hindi lamang ito dinadayo bilang isang lumang istruktura na pinanatili ang anyo bilang arkeolohiyong ebidensya ng nakaraan. Sa halip, nagsisilbi itong himlayan ng mga alaala at bighati ng mga martir at bilanggong nag-alay ng buhay para sa ating kasarinlan. Sa kabila ng malagim na sinapit na napakaraming biktima sa loob ng piitang ito, nananatili ang kuta bilang isang buhay na monumento. Isang matatag na saksi na nagpapatunay na ang ating kasaysayan ay hindi lamang mga kwentong gawa-gawa ng ating mga kababayan, kundi isang masakit at tunay na realidad na humubog sa ating pagkabansa. Sa pamamagitan ng museyong ito, hindi natin makakalimutan ang boses ng mga takot at katapangan. Ito ang nagsisilbing tulay upang ang sakripisyo noong 1571 hanggang 1945 ay hindi mawawalan ng saysay sa makabagong henerasyon. Nang dumayo kami sa Fort Santiago, narinig mismo namin ang reaksyon ng mga dayuhang galing sa iba't ibang bansa patungkol sa madilim na nangyari sa panahon ng digmaan. Nagulat, namangha at nalungkot sa hirap, pagod at sakit na naranasan ng mga Pilipino sa panahon nito. Sa sandaling pagyapak ng mga paa namin, naranasan namin ang aktual na pakiramdam sa loob ng dungeon. Ang singaw ng init, ang malikit na pawis, ang tila maliit na liwanag sa walang katapusang dilim sa loob ng napakasikip na espasyo, at ang ingay ng kalungkutan na bumabalot sa loob nito. Kung ang sandaling pananatili namin ay ganito nakahirap, paano pa kaya mga dinanas ng ating mga ninuno na nabulok sa lugar na to? Ang kanilang pagkauhaw at hapdi ng sikmura ay dinagdagan pa ng kalupitang walang kapantay at impinataw sa kanila. Hindi lang namin ito basta nabasa, ngunit nagkaroon ng malalim na ugnayan sa sinapit ng ating nakaraan, tigpa sa pagmamasid sa sining at anyo ng museo. Tila kami ay dinilaan ng aming mga ibang pabalik sa nakaraan upang damhin ang bigat ng mga silid kulungan. Ang bawat lipak ang nagsilbing ingin sa kanilang pag-iyak para sa kalayaan.